Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 9,040 subscribers. Malapit na tayo sa 10,000 subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat at mahal na mahal ko po kayo. Okay, ang pag-usapan po natin today ay yung dyan sa Maynila. No? Bukas po, inaasahan natin na magpa-file po ng Certificate of Candidacy si Mayora Hani Lacuna. Ngunit, meron pa po isang magpa-file rin ng Certificate of Candidacy at hindi ito po kasi ito mataas po sa survey ng pagkasenador. No? National po yun, no? Mula po nung umpisa hanggang ngayon ay mataas po sa survey ito. Ngunit, sabi nga niya po ay naririnig niya ang sigaw ng mga Manileño. Walang iba po kundi si Yorme Isko Moreno. No? Matatandaan natin, si Yorme Isko Moreno ay siya po ay ang nagpasimula ng adhikain na malinis ang Maynila at nagawa niya po yun mula ng 2019 hanggang 2022. Kaya nga naman karapat-dapat na maging mayor po uli siya ng lungsod ng Maynila na kabisera ng ating bansang Pilipinas. Okay? Yan po ang pinagsisigawan ng mga Manileño, no, na bumalik na siya dahil po nakita natin, no, natin at sila na talagang dumumi ang Maynila, dumugyot ang Maynila at walang halos nagawa ang kasalukuyang administrasyon sa pamumuno ni Mayora Hani Lacuna. Okay? Ayan po, no, tila talagang tatakbo na, no? Tatakbo na sa darating na 2025 midterm elections ang dating Manila Mayor na si Yorme Isko Moreno, no? Sa kanyang latest Facebook post, no? Ngayong kahapon lamang, Oktubre 1, no? Oktubre 1, sinabi nitong dinidinig niya ang sigaw ng mga residente ng Maynila. I will see you soon. Dinidinig ko ang sigaw ninyo. Ibig sabihin, hindi po makasarili, no? Hindi po makasarili si Yorme Isko Moreno. Bakit ko nga po nasabi na hindi siya makasarili? Dahil nga po, pwede naman po siyang tumakbo bilang senador ng Pilipinas at mas malaki ang impluwensya niya doon. National po yun at doon po ay talagang makikita natin na pwede po siyang manalo, no? In spite of the losses, no? Na natalo siya bilang presidente ng Pilipinas, hindi pa po nalilimutan ng mga tao na pwede siyang karapat-dapat siya sa nasyonal. No? Pero pipiliin po ni Yorme Isko Moreno na tumakbo bilang Yorme o Mayor ng Maynila dahil hindi po siya makasarili at gusto niya po ituloy ang mga kanyang naumpisahan na hindi po itinuloy ng kanyang kaibigan na si Mayora Hani Lacuna, no? Dinidinig niya ang panawagan ng mga Manileño, no? Mahal na mahal niya ang mga mga batang Maynila, no? O ibinahagi rin ng dating alkalde na mismo unang araw ng pag-aayos ng Certificate of Candidacy para sa mga taong balak tumakbo sa darating na eleksyon. Ngunit, di ba? Tingnan niyo, no? I'm happy for our people. Why? Dami nilang option ngayon. Kumbaga sa hotel, buffet. Marami ng option ang tao. Competition brings the best out of everybody. Kasi, alam nyo, tatlo, no? Si Mayora, si Sam Versosa, no? If everyone is doing their best, so masaya ako para sa mga kababayan natin. Agad nang umani ng sabot-saring komento mula sa madlang people, lalo na mga Manileño, no? Yorme Isko Moreno, ibalik na ang Manila ulit na malinis, pagandahin mo ulit, bumalik ka na, sabi ng isang netizen. Hindi rin po natin masisisi mga batang Maynila, mga batang Maynila, dahil nakita po nila ang difference ng pagsisilbi ni Yorme Isko Moreno sa pagsisilbi ni Mayora Hani Lacuna. No? Comment naman ng isa, malungkot ang Maynila na wala ka. No? Kaya muli ka namin iluluklok sa pwesto mo, buong pamilya namin sa iyo ang boto. Di ba? You're back, boss, Yorme Isko. You will win. Definitely, he will win. Lagpasan mo pa yung first term mo. Ang galing kasi ng ginawa mo sa Manila. Isa ka sa inspirasyon ng Manila, may awa ang Diyos. Sabi mo nga,
God bless, say naman ng isa. No? Itong mga komento ng mga netizens na talagang hinahangaan natin. No? May mga lumabas na balita na muling umanong tatakbong aktor bilang mayor at ang Manila, kasama si Angela Lechi Atienza, anak ni Mayor Lito Atienza, na siya naman tatakbo bilang vice mayor. Samantalang wala pa namang formal paghahain ng kandidatura si Isko sa kanyang pagtakbo. Noong huling 2022 election, no, lang tumakbo si Isko at pagka-presidente, ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito nanalo. Yung pong katotohanan doon, no? Ayun. Kayo po ba? Sino po ba ang gusto nyo? Mayora Hani Lacuna, Sam Bersosa, Congressman Sam Bersosa, o si Yorme Isko Moreno? Okay. Si Sam Bersosa, wala pa namang experience yan, di ba? Mayaman lang talaga, bilyonaryo daw, at talaga namang halatang-halata mo, no? Corn beef pa lang, Delimundo ang pinamamahagi, no? Sana naman na alam ng mga tao na hindi lang ito yung mga panahon na ano ngayon kung Delimundo ang inaano, pero sa experience wala tatalo kay Yorme Isko Moreno. Si Mayora Hani Lacuna naman, di ba, alam na ako talaga personal, no? Talagang nagpunta po tayo diyan sa Maynila, nagtrabaho po tayo bilang profesor ng Lyceum of the Philippines University diyan sa Maynila at nakita po natin ang kadugyutan, kapangitan ng Maynila, no? Sige, pasensya na po ha, pero talaga po yun ang pong katotohanan, no? Minsan pupunta po tayo dyan sa Pedro Hill, kitang-kita mo ang kadugyutan, no? Sa LRT pagbaba mo pa lang, no? Talagang kitang-kita mo na ramdam mo na talagang bulok na bulok ang Maynila sa liderato ng ating butihing Mayora Hani Lacuna, di ba? Bumabaha pa dyan, madilim. Dati po, lumiwanag na yan. Dati po, talaga pag may baha, talagang bumababa agad. Di ba? Dati, pagbaba mo ng LRT, Pedro Hill, talagang kita mo na malinis. Pero ngayon, hindi na po ganun. No? Diyan po sa Intramuros, ganun din po yan. Naiikot po natin ang Intramuros. Napakapangit po. No? Siguro recently, talagang pinapaganda din, pero hindi naman po ang pangit po talaga, sobra. No? Yung mga pedicab driver dyan, no? Nakahubad. No? May talagang, wala po talagang kaaya-aya. Pumunta rin po tayo dyan sa Chinatown, Santa Cruz. Wala din po sa Tondo. Ay, naku po. Diyan pa po sa Quiapo, Santa Cruz, ganun din po. No? Diyan sa Espanya, ganyan din po. Ay, yung sa Espanya po, di ba? Wala na po yung diyan, yung internet, yung wifi, wala na rin po. Diyan sa City Hall Complex, ganyan din po. Sa Liwasang Bonifacio, ganyan, ang baho-baho na. Nagpunta rin po tayo dyan sa Santa Mesa. Okay? Marami pa po iba. Diyan po sa malapit sa Malacanang. Nagpunta rin po tayo dyan at talagang malalaman natin, makikita natin na wala pong halos ginawa. No? Sinabi natin walang halos ginawa dahil nga naman po ay ito po ay dahil nga po naman ay imposible naman walang ginawa, no, si Mayora Hani Lacuna. Okay, sige. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po. Alam nyo na kung sino ang ating iboboto ng pagka-mayor sa Maynila. Maraming salamat po guys.